Narinig niyo na po ba yung sinasabi nilang functional depression or smiling depression? Ibig sabihin po, meron kang depression pero patuloy ka pa rin kumikilos. Gagawa mo pa rin yung mga responsibilities mo araw-araw. Nakikipagtawanan ka pa rin. Pero alam mo yon, may emptiness sa puso mo. Yung parang naka-autopilot ka na lang. You're always mentally tired. Minsan kahit wala kang mabigat na ginagawa, pero feeling mo pagod na pagod ka. Tapos gusto mong matulog, gusto mong magpahinga, hindi ka makatulog. Drained ka pa rin emotionally and mentally. Sobrang dami mong iniisip pero tahimik ka lang. You hide everything with okay lang ako. Okay ka lang, yun yung lagi mong sinasabi sa ibang tao kapag tinatanong ka, kumusta ka na? Okay lang ako. Kasi ang alam nila ikaw ay malakas. Sanay kang itago yung nararamdaman mo kahit ikaw sa sarili mo ubos na ubos ka na. Ang tingin ng iba, sobrang lakas mo kasi nga hindi ka nagre-reklamo. Pero ang totoo, pagod na pagod ka ng lumaban. Nagpapanggap ka nga lang na okay ka. Alam niyo po, ang functional depression ay medyo scary po yun. Kaya, kaibigan, gusto kong sabihin sa'yo na season lang yan ng buhay mo. Pagdadaanan mo lang yan or pinagdadaanan mo lang yan. Ako po, ang tingin ng iba ay isang malakas na tao pero dumaan din po ako sa depression. Na nung una, hindi ako naniniwala kasi Kristiyano po ako. Tingin ko po ay malakas ako sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Naniniwala akong may Diyos na kaya magpagaling sa akin. Pero dumating po yung pagkakataon na na-depress po talaga ako. Dumating po yung pagkakataon na gusto ko nang wakasan yung buhay ko. Taong 2024, 2025 po yun. And nakita ko na lahat pala na nangyayari sa buhay ko at sa buhay mo, kaibigan, ay may purpose ang ating Panginoon. Kung hindi niya pala inalaw na dumaan ako sa depression, hindi ko mararanasan na maintindihan yung mga tao na dumadaan dito. Hindi ko madidiscover yung plano ng Lord sa buhay ko na magkaroon ako ng prison ministry. Kumbaga, kailangan kong mas umalis sa comfort zone ko kasi meron siyang higher calling para sa akin. And kaibigan, hindi ibig sabihin ng meron kang depression, ikaw ay nasisiraan ng ulo. Kasi dati ganun yung thinking ng mga tao, di ba? Lalo na pag sinabi nilang mental hospital. Yan, pero hindi po. Mag-ask po tayo ng help. Kung meron po tayong mga kaibigan na mapagkakatiwalaan natin, lapit po tayo sa kanila, sabihin po natin nararamdaman natin. And kung ikaw naman ay yung tao na nilapitan ng meron depression, nakikiusap ako sa iyo, napakinggan mo lang sila. Huwag ka nang magsalita o mag-advise ng kung ano-ano. Ang kailangan lang po naman may mga depression ay yung meron silang support na matatanggap sila ng tao, na maiintindihan sila ng tao, na nandyan tayo para sa kanila, para sila ay pakinggan lang. Yan. At yun yung pananampalataya natin sa ating Panginoon na minsan hindi natin naiintindihan yung nangyayari pero may purpose ang Lord kung bakit niya inaalaw na pagdaanan natin yun. At yung mga professional help, kung kailangan po nating pumunta sa mga psychologists, sa mga psychiatrists, binibigyan po sila ng Lord ng authority, ng wisdom para po matulungan na tayo po ay magamot. Ayan. And hindi naman ibig sabihin na inom ka ng gamot ay forever ka nang nakabase doon, di ba? Kailangan natin tulungan din ang ating sarili. So kung ikaw ay meron depression, kaibigan, sa akin nasa pinagdaanan ko, ako po ay clinically diagnosed po na nagkaroon ng depression. Ang unang-una po doon na nakatulong sa akin, syempre po yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pangalawa po ay yung support system. Yan, yung mga kaibigan, pamilya na handa tayong pakinggan at suportahan. Yung pong professional help, yan po, nagpunta po ako sa psychiatrist. At yung number 4 po ay yung sarili natin. Kailangan nating tulungan yung sarili natin. Kasi ang depression po ay sakit na kailangan gamutin. And malalagpasan natin yan. Malalagpasan natin to. Kumbaga, aminin lang natin sa sarili natin na tao tayo, nauubos tayo. Na, hindi tayo laging malakas, hindi tayo yung superhero ng lahat ng tao. Hindi natin lahat pwedeng angkinin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Minsan kasi kaya tayo nahihirapan kasi masyado tayong nagpapakalakas, diba? Pero aminin natin na mahina tayo, na may mga bagay na hindi natin kayang i-handle. At yun lang, mahal ka ng Diyos at may plano ang Diyos sa buhay mo, kaibigan. Lahat ng nangyayari, inaalaw niya
kasi meron siyang matinding plano sa buhay natin. At sa bandang huli, para mag-glorify yung kanyang pangalan na ang kwento ng buhay natin, kahit sabihin natin minsan nanggagaling sa hindi magandang istorya, di ba? Pero mag-e-end yun. Marireveal pa rin, makikita pa rin yung purpose ng Lord sa ating mga buhay. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed and so are you.